light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. Hello, good morning mga ka-auto. Ngayon na araw pag-usapan natin yung pag-convert ko from internal combustion engine na vehicle na ownership. Then last month bumili kami ng electric vehicle, Tesla Model 3. So it's a model 2020 model, and standard range lang siya. So it's a 53 kilowatt battery. So gusto ko lang ipakita sa mga susunod ng mga video dito sa channel kung ano yung transition ko from internal combustion to electric vehicle. Ano yung pros and cons na pwede kong maibigay sa inyo. So kung audience man kayo from Pilipinas o dito sa UK, so mapakinabangan nyo itong mga videos na to for future kung mag-decide man kayo na mag-convert as sa electric vehicle. So ito yung binili namin, color white, Model 3. So lahat ng mga controls niya pwede mong makontrol sa application sa cellphone. So ito yung pag-open. So nag-automatic adjust yung seat. So depende kung sino ang magda-drive. So pag sinet mo siya, yan yung position na last position mo, kung anong yung sinave mo doon sa memory niya, yun yung mag-a-adjust automatic para sa'yo. So ito yung interior ng Model 3. Yan, all black. Gusto ko sana yung all white na leather, pero medyo mahal pa yung mga yung price nila. So ito yung sunroof. So kita yung sky. So nag-decide kami ng family ko na it's time na bumili na ng EV vehicle kasi mura yung pag-charge mo sa electric vehicle dito. So kung may home charger ka, lumalabas lang ng 9 pence, 7 pence per kilowatt. So kung i-convert mo yun sa savings sa petrol, halos kalahati or more than 50% pa yung masisave mo pag kinonvert mo sa petrol na mga gastos, magagastos mo pang araw-araw. Na mag electric vehicle kasi lalo na pag winter dito, kung naka internal combustion engine ka, hindi mo pwedeng i-idle yung makina sa labas ng school or any street na outside ng bahay mo. So bawal mo i-on yung aircon mo or heater mo sa loob ng vehicle. So pag naka-EV ka, pwede mong i-on yung heater or aircon habang naghihintay ka sa school or sa mall, and walang magsisita sa'yo na kailangan mo patayin yung engine mo. So dun pa lang malaking bagay para sa amin
na pang everyday na ginagamit namin to. Lalo na pag winter, pag umabot na yung winter, magagamit talaga namin na yung feature na to. So punta tayo ngayon sa grocery. And bago mo pwedeng ma-start tong Tesla or i-shift sa gear, kailangan mo i-press yung brake. So lahat ng controls nandito na sa screen. So yung shift niya, ito nasa right knob. So pag ganyan mo yan, magiging drive na siya. So kung gusto mo mag-reverse, itataas mo lang yung knob na yon, reverse na siya. So makikita mo lahat ng tao nasa paligid, may kotse sa harap. So lahat yan makikita mo dito sa screen. So yeah, mag-atras tayo. And using voice command, pwede mong i-open yung mga naka-fold na mirrors. So unfold mirrors. So open na siya. Halos lahat ng pwede mong gawin dito sa kotse, sa Tesla Model 3, pwede mo makontrol through voice command. So yeah, taas tayo. Yan. So wala ka talaga maririnig na makina or anything na. Yeah, okay. So drive tayo. Maririnig mo lang is gulong. Wala kang maririnig na ingay ng electric motor niya. So pati aircon wala kang maririnig eh. Basta Asda Roehampton. So punta tayo ng Asda Turn left onto Roehampton. Park Road. So naka-premium connectivity tayo. Etong Tesla, meron siyang sarili niyang internet connection pag naka-premium connectivity ka. So no need na i-hotspot mo sa cellphone mo. So kahit pumunta ka sa mga lugar na mahina yung signal ng internet or anything, etong Tesla naka siya sa Starlink ang niya, ang internet niya. So very useful sa satnav. Take the first exit. So unang mapapansin mo talaga na from internal combustion engine ka, Take the first exit. tapos nag-convert ka sa electric vehicle, very smooth yung takbo ng vehicle. Wala kang mararamdaman ng vibration galing sa makina or kahit sa aircon. Sobrang smooth. Minsan boring nga kasi wala kang maririnig na iba yung tambutso, walang tambutso. Yung mga ibang tao mahilig talaga na yung may sound yung engine, may sound yung muffler nila, kasi yun yung nakakapa-excite sa tao. So eto, naka-Tesla din, color red naman. So same model kami, Tesla Model 3, yung last generation.
cruise control ko. So makikita mo dyan, naka max 30 miles per hour. So automatic siya na yung mag-adjust ng speed. Tapos pag merong sasakyan sa harap mo, mag-automatic braking din siya. So regular autopilot lang to. Hindi pa siya yung full self driving capability kasi hindi pa siya available dito sa UK. Siguro sa Pilipinas autopilot muna yung magiging available dyan. So yung ano ko, tingnan nyo yung sa pedal, walang pedal. So steering wheel lang yung control ko. So pag malapit tayo dun sa may sasakyan sa unahan, mag-automatic brake to. So mini-maintain niya lang yung 30 miles per hour na speed. So yan, magbe-brake siya. Yan, wala akong hinahawakan dyan. So nag-brake siya ng sarili niya. Tingnan mo yung ano pa ako, dito pa. Yan o. Pwedeng itaas sa kung saan na bintana. Yun na muna mga ka-auto yung iba-vlog ko. So sunod, iba-vlog ko yung paano mag supercharger dito sa malapit sa amin, Tesla supercharger. And papakita ko sa inyo kung magkano yung rate nila per kilowatt. So pupunta kami ng IKEA reading next time. So yun naman yung susunod na i-upload kong video. Hanggang sa susunod mga ka-auto, subscribe lang kayo sa baba and abangan nyo yung mga susunod na mga videos natin.